Sa loob ng 6.5 taon, ginampanan niya ang nagluluksa na asawa, ang nanginginig na boses sa telebisyon, ang mga luhang pumapatak mismo. Sige, nagmakaawa siya sa mga kamera, umuwi ka na lang sana. Naniwala sa kanya ang mundo. Inaliw siya ng mga reporter. Ipinagdasal siya ng mga kapitbahay. Ngunit sa tuwing bababa siya, sa hagdan na iyon, tumatama ang kanyang mga sapatos. Sa semento na nagtatago sa kanya. Ang kanyang nawawalang asawa ay hindi nawawala. Naroon siya sa ilalim ng kanyang mga paa. At lahat ng desperadong pakiusap na iwi niya. Siya ay sinasabi habang nakatayo siya sa kanyang puntod. Sa halos 30 taon ng pagsasama ko, hindi ko pa siya nahawakan. Ang pinakamaraming nagawa ko sa kanya ay ang makipagyakap ng mahigpit, mahalin ang mga buto. Sa kanya, balang araw, babalik ang aking asawa o makikipag-ugnayan siya. Sa isang gadi, sa isang paraan o iba pa. Lalabas ang lahat ng ito at sa paglipas ng panahon ay papatunayan ng lahat na wala akong ginawang mali. Si Tina Satchwell ay 45 taong gulang nang siya ay nawala noong Marso 2017. Ipinanganak bilang tinadingan noong ika-30 ng Nobyembre. 1972 sa Fermoy, County Cork Island. Siya ay isang maliit na babae na may taas na 5'4" na may blonde na buhok na hanggang balikat at nakakabighaning asul na mga mata. Mayroon siyang parang Tweety na tatoo ng ibon sa kanyang dibdib at butas sa pusod na kilalang kilala ng mga kaibigan at pamilya. Inilarawan siya ng mga nakakakilala sa kanya bilang matalino, masayahin at maganda. Mayroon siyang init sa kanyang kalooban na nakakaakit ng mga tao. Ngunit ang maagang buhay ni Tina ay komplikado. Pinalaki siya ng kanyang lola, si Florence Dingan, na naniniwalang si Florence ang kanyang ina hanggang sa siya ay sapat na ang edad para sa kumpirmasyon. Nang hanapin niya ang kanyang birth certificate, natuklasan niya ang katotohanan. Ang kanyang biolohikal na ina ay si Mary Collins, na pinaniniwalaan niyang kanyang kapatid. Lubhang masakit ang revelasyon. Bagamat nanatiling tapat si Tina sa kanyang lola na nagpalaki sa kanya ng may pagmamahal. Ang fashion ang hilig ni Tina. Mayroon siyang tinatawag ng mga kaibigan na mamahaling mahilig sa mga damit at alahas. Sa itaas ng kanyang tahanan, nag-iimbak siya ng daan-daang damit sa mga istante, ang ilan ay bagong-bago na may mga nakadikit pa ring mga tag. Bumibili siya ng mga gamit, isinusuot. Ang mga ito, pagkatapos ay ibinebenta muli ang mga ito sa mga car boot sale. Sa buong County Cork. Hindi lang ito tungkol sa mga damit. Ang mga car boot sale ay mga sosyal na kaganapan kung saan nakikipag-ugnayan siya sa isang regular na komunidad ng mga nagtitinda at mga mamimili. Palagi siyang walang kapintasang manamit, madalas na ibinabagay ang kanyang mga damit na chihuahua. Ruby sa kanya. Ang kanyang mga aso na sina Ruby at Heidi, kasama ang kanyang loro Valentine, ang mga anak na hindi niya pinagkalooban. Bihirang makita si Tina nang wala ang kanyang mga minamahal na alagang hayop. Mahal na mahal niya ang mga hayop, isang katangian na nagmula pa noong bata pa siya nang palaging sinusundan siya ng mga pusa at aso sa paligid ni Fermoy. Mahilig siyang lumangoy, mahilig sa beach, at naakit sa kagandahan ng baybayin niyo nang lumipat sila ng kanyang asawang si Richard doon noong Mayo 2016 na. Naunawaan ng mga pinakamalapit kay Tina na mayroon siyang mga patong-patong na personalidad. Bagamat mukhang masayahin at palakaibigan siya, sa totoo lang ay medyo mahiyain siya at nag-iisa. Inilarawan siya ng kanyang doktor na halos 2 dekada nang nakakasama bilang laging palakaibigan, bukas. Isang mahusay na tagapagsalita na laging nagtatamasa ng mabuting kalusugan na walang anumang mga kondisyon na maaaring magtapos ng kanyang buhay. Nang wala sa panahon
Wala siyang dokumentadong mga issue sa kalusugang pangkaisipan, walang diagnosis sa psikiatriko. Ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Tom sa pamamagitan ng pagpapakamatay noong 2012 ay labis na nagpalungkot kay Tina. Binili niya si Ruby the Chihuahua noong 2014 na. Partikular na upang makatulong sa pagharap sa pagdadalamhati. Nakilala ni Tina si Richard Satchwell noong ika-3 ng Marso 1989 sa Coveville malapit sa Leicester, England. Siya ay 17 taong gulang lamang. Siya ay 22 taong gulang. Sinabi ni Richard sa kanyang kapatid nang una nilang makita na pakakasalan niya ito. Inilarawan niya ito bilang kanyang tropeo na asawa, isang taong wala sa kanyang antas. Mabilis silang nagsimulang mag-date. Nag-propose si Richard noong Oktubre 1989 sa Mount Pleasant na tinatanaw ang Uhol Bay. Ikinasal sila noong ika-20 kaarawan ni Tina, ika-30 ng Nobyembre 1991 sa Oldham, England. Ngunit ang kasal ay may kapalit. Ang pamilya ni Richard ay anti-Irish at binigyan siya ng ultimatum. Piliin sila o si Tina. Pinili niya si Tina at hindi na muling kinausap ang kanyang ina. Wala sa kanyang pamilya ang dumalo sa kanilang kasal. Bagamat maaaring mukhang romantiko ito ang unang senyales ng pag-iisa na magbibigay kahulugan sa kanilang relasyon. Si Richard, isang driver ng truck mula sa Leicester, ay ayon sa lahat ng ulat ay nahuhumaling kay Tina. Sinabi niyang sinasamba niya ito, nahuhumaling sa kanya, at itinuturing siyang perpekto sa pisikal, ang kanyang magandang Irish rose. Alam niya ang mga maliliit na detalye tungkol sa katawan nito, ang kanyang mga sukat, at ang kanyang mga sukat ng damit. Inaangkin niya na nagpapaligo siya ng 7 gabi sa isang linggo gamit ang pinakamaraming sabon hanggat maaari, pinupunasan siya ng tuwalya, pinapahira ng baby oil ang balat, at pinapapedicure ang kanyang mga paa. Ngunit ang debosyong ito ay nagtatakip ng isang bagay na mas madilim. Ang kapatid sa ama ni Tina, si Lorraine Howard, ay kalaunan ay magpapatotoo na si Richard ay obsessive, possessive, controlling at kakaiba. Pinupunan niya ang bawat kaibigan ni Tina. At hinahanapan ng mali ang bawat isa hanggang sa lumiit ng lumiit ang kanyang social circle. Gusto niyang malaman kung nasaan ito. Sa lahat ng oras, ipinagtapat ni Tina kay Lorraine. Napakiramdam niya ay nakakulong siya. Hindi siya maaaring umalis dahil susundan siya nito hanggang sa dulo ng mundo. Ang mundo ng mag-asawa ay naging silang dalawa lamang, eksakto kung paano gusto ito ni Richard. Ang SAT. Lumipat si Wells mula England patungong Fermoy County Cork noong unang bahagi ng dekada 1970. Noong 2016 na, ibinenta nila ang kanilang bahay sa Fermoy at bumili ng bahay sa 3 Greaton Street sa Vikia sa halagang euros 52,000. Lumipat noong Mayo ng taong iyon. Ang paglipat ay lalong naghiwalay kay Tina mula sa kanyang pamilya. At sa komunidad ng Fermoy kung saan siya ay kilala at minamahal. Sa ukol, halos hindi siya kilala. Bihirang makita siya ng mga kapitbahay. Nang wala si Richard. Sa pinansyal ang mag-asawa ay nahirapan. Nabuhay sila sa mga benepisyo ng kapakanang panlipunan kung saan nakalista si Richard bilang dependency ni Tina. Ang kanilang pinagsamang bank account ay palagi ang naubos ang pera. Si Richard ay may 14 na nakaraang kriminal na mga hatol sa pagitan ng 1,900 at 2,400 kabilang ang pagnanakaw, pandaraya sa kapakanang panlipunan, pagnanakaw at mga paglabag sa kaayusan ng publiko. Noong Disyembre 2002, nagsilbi siya ng 1 buwan sa bilangguan ng court para sa pandaraya sa kapakanang panlipunan. Linggo ika-19 ng Marso 2017. Dumalo sina Tina at Richard sa isang car boot sale sa Carrigtwohill, County Cork. Humigit kumulang 35 kilometro mula sa kanilang tahanan sa Youghal. Masaya si Tina. Bumili siya ng isang magandang itim na jacket, isang
damit at mamahaling pabango. Nakipag-usap siya sa kanyang kaibigang si John Kyoga na nagbiro tungkol sa kanyang pakikipagkita sa ibang lalaki. Matatag na sumagot si Tina, iisa lang ang lalaki ko, isa lang lalaki. Mahal na mahal niya ito at hindi niya hahawakan ang ibang lalaki. Ito ang mga huling salitang maririnig ng sinuman sa labas ng kanyang tahanan. Biyernes ika-24 ng Marso 2017. 4 na araw matapos huling makita si Tina. Nagmaneho si Richard Satchwell ng 43 kilometro papunta sa Fermoy Garter Station, nilampasan ang kanyang lokal na VIS station upang iulat na umalis. Ang kanyang asawa ng bahay 4 na araw na ang nakalilipas. Inilarawan ni Garter Connor Getely si Richard bilang totoong tao at hindi dahil sa isang motibo. Ipinaliwanag ni Richard na naghintay siya dahil sa tingin niya ay kailangan ni Tina ng oras para makapag-isip ng maayos. At inakala niyang pumunta ito upang manatili sa pamilya sa Fermoy. Sinabi ni Richard kay Garter na noong Lunes nang umaga, ika-20 ng Marso, naghanda siya ng almusal ni Tina bandang 9:20 saa, toast, at ang kanyang espesyal na prutas at yogurt. Sinabi niya na inutusan siya ng babae na magmaneho papunta sa Aldi sa Dungavan, 30 kilometro ang layo, para bumili ng isda at pagkain ng loro para sa kanilang loro na Valentine. Inaangkin niya na umalis siya bandang 10 oras o 10:30 ng umaga at bumalik bandang tanghali para makitang wala si Tina kasama ang dalawang maleta at 26,000 na pera na umano'y nakaimbak sa isang kahon sa atik. Nang malaman ni Richard na hindi siya nakita ng pamilya ni Tina, nagpahayag siya ng bahagyang pag-aalala, ngunit iginiit na kusang loob lamang itong umalis. Ang kaso ay unang itinuring bilang isang kaswa na pagsisiyasat tungkol sa isang taong umalis ng bahay, hindi isang formal na investigasyon sa nawawalang tao. Noong ika-11 ng Mayo, 2017. Halos 2 buwan matapos mawala si Tina. Nang maghain si Richard ng isang formal na ulat ng nawawalang tao kay Guardia James Butler na nagbigay ng mga litrato para sa mga apela sa media. Ngunit hindi lamang iniulat ni Richard ang pagkawala ni Tina at tahimik na naghintay. Sinimulan niya ang isang pambihirang kampanya sa media na tumagal ng maraming taon. Sa pagitan ng Hunyo 2017 at Marso 2018, nagbigay siya ng hindi bababa sa 14 na nanaitalang panayam sa media na ginagawang available ang kanyang Uber sa mga mamamahayag sa telebisyon, radyo at pahayagan. Lumabas siya sa crime call ng FE, Prime Time Investigates. Xistatlo Virgin Media News, Ireland Death, The Ray Darcy Show, Cork's Red Death at maraming iba pang mga outlet. Ang kanyang pinaka-hindi malilimutang pagpapakita ay noong ika-25 ng Hulyo, 2017 sa Raid Crime Call. Sa isang nakakaiyak na pagtatanghal, diretsong tumingin si Richard sa lente ng kamera at sinabi, "Dina, umuwi ka na. Walang galit sa iyo. Nakabukas ang aking mga braso. Namimiss ka na ng mga alagang hayop. Hindi ko na kayang hindi malaman. Kailangan na lang niyang magpagas. Ipaalam sa mga tao na maayos ka lang." Para sa mga manonood, tila ito ay desperadong pagmamakaawa ng isang tapat na asawa. Sinabi ni Richard sa GC3 News noong ika-14 ng Hulyo 2017. Hindi ko siya kailanman kinausap sa loob ng 28 taon nilang pagsasama. Paulit-ulit niyang sinabi, nadadala o makikipag-ugnayan si Tina. Kalaunan, sinabi niyang handa siyang magpa-lie detector test, bagamat tumigil siya nang inalok niya ito sa live na radyo dahil sinasabing pagod at masama ang pakiramdam. Sa lahat ng ito, pinanatili ni Richard ang isang salaysay. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang tapat na asawang nag-aalaga sa isang hindi matatag na asawa.
Inaangkin niya na pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang kapatid na si Tom noong 2012, si Tina ay lalong naging magulo at marahas. Ang salaysay na ito ay lubos na sinalungat ng pamilya, mga kaibigan at mga medikal na record sa mga araw at linggo kasunod ng pagkawala ni Tina. Ang pag-ugali ni Richard ay nagdulot ng pagtataka. Noong ika-30 ng Marso, 2017, 1-0 araw lamang. Matapos mawala si Tina, nag-text siya sa kanyang pinsan na si Sarah Howard na nag-aalok sa kanya ng chest freezer. Sarah, gusto mo ba ang aming malaking chest freezer? Kinabukasan, inanunsyo niya ito sa website ng Don Deal. Malaking chest freezer, libreng dalhin. Gumagana nang maayos, kailangan lang linisin. Pagsapit ng huling bahagi ng Abril at unang bahagi ng Mayo 2017. Ibinebenta na ni Richard ang mga gamit ni Tina sa mga car boot sale, ang mismong mga lugar kung saan siya gumugol ng mga oras ng kasiyahan. Ibinenta niya sa kanya ang mga damit, ang kanyang AC Martin's boots, bag, at mga aksesorya. Nang tanungin ng mga kaibigan kung nasaan si Tina, sinabi niya ang mga detalyadong kasinungalingan. Nagkaroon siya ng matinding impeksyon mula sa tuyong bulok sa bahay at nagpunta sa Inglaterra para magpagamot. Siya ay malubha ang sakit at nawalan ng 4 na bato. Mayroon siyang malubhang sakit sa paghinga at hindi na makadalo sa mga car boot sale. Ang item binili ni Ginang Tina noong nakaraang linggo, ang itim na jacket at damit ay natagpo ang nakasabit sa isang pinto sa kanilang sala, hindi pa nasusuot. Hindi niya naranasan ang mga ito. Ang unang malaking paghahalughog ng mga gwardya sa 3 Gretton Street ay naganap noong ika-7 ng Hunyo 2017, wala pang 3 buwan matapos ang pagkawala ni Tina. Nakabuo na ng opinyon si Sargento John Ellery noong huling bahagi ng Mayo na maaaring may nangyaring kriminal. Nakuha ang isang search warrant batay sa pagsasagawa ni Tina ng humigit kumulang 12 oras sa tinatawag na isang masusing formal na paghalughog sa ari-arian. Malawakang sinuri ni Gardner ang bahay. Ang mga litrato ay magiging kapanapanabik pagkalipas ng maraming taon. Malinaw na ipinakita ng mga ito ang medyo bagong hagdan na hindi pa napipinturahan, bagong plasterboard sa gilid ng hagdan at isang bagong pulang pader na ladrilyo sa ilalim ng hagdanan. Ginamit ng forensic scientist na si E. Edward Connelly ang luminal upang suriin ang dugo sa buong bahay. Ang chemical ay nagre-react sa dugo at kumikinang na asul, ngunit walang natagpo ang bakas kahit saan. Hindi sa sala, hindi sa hagdan, hindi sa cots ni Richard. Nang walang ebidensya ng dugo at walang anumang iba pang malinaw na senyales ng karahasan, nakakolekta ang search team ng ilang bagay, kabilang ang laptop at mga mobile device ni Richard, ngunit hindi sila nakalusot sa semento sa ilalim ng hagdan. Hindi sila gumamit ng bangkay ng aso. Hindi sila naghukay. Ang bahay ay marumi at hindi maayos dahil sa dumi ng aso na nakatakip sa mga sahig at muebles, mga hindi nahugasang pinggan, nakatambak at isang hawla ng ibon na hindi nalinis ng matagal. Sa mga sumunod na taon, si Gardy ay nagsagawa ng malawakang paghahanap sa buong County Cork. Noong ika-19 ng Agosto 2017, hinalughog ng Gardner Water Unit, Irish Coast Guard, at mga tauhan ng Army ang Youghal Harbor habang low tide at mga palumpong sa Gulf Links Road. Noong Marso 2018, isang malaking operasyon ang nakatuon sa Mitchells Wood sa Castle Martyr. Mahigit 6 na sinanay na Gardner, mga inhinyero ng Army at mga aso ng bangkay ang gumugol. Nang halos 2 linggo sa paghahanap sa 40 akre na lugar ng kakahuyan. Walang dead zone na naitatag. Ngunit walang natagpuan ang
Imbestigasyon ay nagsagawa ng mahigit 400 linya ng pagsisiyasat sa mga nakalipas na taon. Mayroong 60 hanggang 65 na naiulat na pagkakakita kay Tina sa Ireland. At sa ibang bansa, lahat ay iniimbestigahan. Lahat ay napatunayang negatibo. Mahigit 170 na pahayag ng mga saksi ang kinuha. Sinuri ang 100 oras ng TV footage. Tila walang patutunguhan ang imbestigasyon. Pagkatapos, noong Agosto 2021, nagbago ang lahat. Si Superintendent Anne-Marie Tumi ay hinirang na Senior Investigating Officer sa kanyang unang pagkakataon sa tungkuling ito. Kasama ang detective guardian na si Dave Kelleher bilang Incident Room Coordinator, isang bagong pangkat mula sa Cork North at West Division ang nagsimula ng isang komprehensibong pagsusuri ng mga kaso. Muling sinuri nila ang lahat ng 400 linya ng imbestigasyon. Muling sinuri nila ang lahat ng kuha ng kihih. Muling sinuri nila ang mahigit 170 na pahayag ng mga saksi. At higit sa lahat, sa wakas ay sinuri nila ang mga digital device na nakumpiska noong 2017. Ang laptop na nakumpiska noong 2017 ay hindi sinuri ng maraming taon. Nang sa wakas ay sinuri ito ng detective guardian na si Dave Kelleher. Sa huling bahagi ng 2021, may nakita siyang nakakakilabot. Noong Biyernes ika-24 ng Marso 2017, 4 na araw. Pagkatapos mawala si Tina at sa parehong araw na iniulat ni Richard ang kanyang pagkawala. May naghanap ng quicklime sa laptop noong 8:08 ng gabi. Nanood sila ng isang video sa YouTube na pinamagatang quicklime at water reaction ng 2 beses. Ang quicklime ay isang substance na ginagamit sa pagtatayo, ngunit kilala rin itong nakatutulong sa pagkabulok at pagsugpo ng amoy sa mga mass burial. Ang datos ng mobile phone na nakuha noong Pebrero 2022 ang nagbigay ng pangalawang tagumpay. Ipinakita ng kihih footage mula sa Yougal Post Office. Si Richard na nangungulekta ng social welfare. Noong 11:10 ng umaga ng ika-20 ng Marso. Hindi sa dungan gaya ng inaangkin niya, kundi sa Yougal. Pinatunayan ng datos ng lokasyon ng mobile phone na bumalik siya kaagad sa bahay pagkatapos at nanatili roon mula humigit kumulang 11:10 hanggang 12:50. Ang 100 minutong palugit na ito ay sumalungat sa lahat ng sinabi ni Richard tungkol sa kanyang mga galaw ng umagang iyon. Pinatunayan ng datos ng lokasyon na nasa bahay si Richard noong oras na inaangkin niyang namimili sa Dungavan. Natagpuan ang text na nag-aalok kay Sarah Howard ng freezer. Ang mga tala ng email at telepono ay nagtatag ng isang timeline na sumasalungat sa halos lahat ng inaangkin ni Richard. Pagsapit ng Pebrero 2022, nabuo ni Superintendent Tumi ang konklusyon na si Tina Satchwell ay hindi nabubuhay na tao at namatay sa pamamagitan ng labag sa batas na paraan, ngunit wala pa rin sila nakatawan. Noong Setyembre 2022, inatasan ni Saru Tumi si Sin Kula, isang forensic archaeologist na dalubhasa sa paghahanap at pagbawi ng mga nakatagong labo ng tao upang suriin ang kaso. Ang ulat ni Sin Kula na isinumit noong Setyembre 2023 ang huling bahagi. Nabanggit niya na ipinapakita ng pananaliksik na ang mga nakamamatay na tao sa tahanan ay karaniwang lumilikha ng mga maling salaysay at naghahain ng mga nakaliligaw na ulat ng nawawalang tao. Ang mga babaeng biktima ng pagpatay sa tahanan ay karaniwang itinatapon malapit sa kanilang tahanan. Kaysa sa mga lalaking biktima, karamihan ay nasa loob ng 1 kilometro. Ang mga pagbabago sa istruktura sa tahanan ng Satchwell na nakikita sa mga litrato noong 2017 ay mga babala
Inirekomenda niya ang isang invasive search gamit ang ground penetrating radar at mga asong may bangkay. Noong gabi ng ika-0 ng Oktubre 2023, dumating si Gardner sa Grayton Street. Kasama ang mga kontratista ng gusali, mga excavator, at isang buong forensic team. Si Richard Satchwell ay inaresto dahil sa hinalang pagpatay noong ika-5:00 ng gabi. Sinimulan ng seryoso ang paghahanap kasama ang isang asong kadaava na nagngangalang Fern, isang Springer Spaniel at ang kanyang handler. Nagpakita agad ng interes si Fern sa lugar sa ilalim ng hagdan. Napansin ni Detective Brian Barry, isang eksperto sa ballistics at forensics, ang isang bagay na mahalaga. Ang pulang pader na ladrilyo sa ilalim ng hagdan ay mukhang itinayo ng isang taong hindi alam kung paano magtayo ng mga pader. Gamit ang malalakas na ilaw, sinuri nang mabuti ng team ang lugar. Inangat nila ang lumang 70 style na sahig na linoleum at agad na nakita ang kanilang hinahanap. Isang parihabang bahagi ng iba't ibang kulay na konkreto na kitang-kitang mas bago kaysa sa nakapaligid na sahig. Bandang 9:00 ng gabi noong ika-11 ng Oktubre 2023. Binasag nila ang konkreto gamit ang mga jackhammer. Sa humigit kumulang 64 sentimetro na lalim na tagpuan nila ang itim na plastik na tela. Agad na tumigil ang paghuhukay. Tinawag ang forensic archaeologist. Kinabukasan ng umaga, isang kamay ng tao ang natuklasan. Pagkatapos ay unti-unti maingat ang buong paglilibing ay hinukay. Noong 11:30 ng umaga ng ika-12 ng Oktubre 2023, dumating sa pinangyarihan ang Assistant State Pathologist na si E.I. Margot Bolster. Pagsapit ng tanghali, muling naaresto si Richard Satchwell sa pagkakataong ito. Sa isang hintuan ng bus sa ukal ng gabi, kinasuhan siya ng pagpatay. Nang basahin sa kanya ang kaso, nagbigay siya ng isang misteryosong tugon. Nagkasala man o hindi, dinala ang mga labi sa Cork University Hospital. Noong ika-13 ng Oktubre 2023, kinumpirma ng mga talaan ng ngipin mula sa Fairmoyd dentist ni Tina ang alam na ng lahat. Ang bangkay na nakalibing sa ilalim ng hagdan sa loob ng 2,376 na araw ay si Tina Satchwell. Ang kanyang tatoo na parang Tweety Bird ay makikita pa rin sa kanyang dibdib. Sa kaliwang bulsa ng kanyang damit panloob ay ang kanyang pitaka na naglalaman ng kanyang public service card at iba't ibang store loyalty card. Matapos matuklasan ang bangkay ni Tina, lubhang nagbago ang kwento ni Richard. Nagbigay siya ng bagong salaysay kay guards. Inaangkin niya na galing siya sa garden shed at natagpuan si Tina sa ilalim ng hagdan na nagkukudkod ng plasterboard gamit ang isang pait. Sinabi niya na lumipad si Tina papunta sa kanya gamit ang pait, sinusubukang saksakin siya sa ulo. Natumba siya patalikod habang nakapatong si Tina sa kanya. Upang ipagtanggol ang sarili, hinawakan niya ang sinturo ng damit panloob nito at hinawakan ito sa liig hanggang sa bumigat ito. Sa loob ng ilang segundo, nawalan ito ng malay at namatay sa kanyang mga bisig. Inaangkin niyang hinawakan niya ang bangkay nito sa loob ng 20 hanggang 30 minuto habang dinidilaan siya ng kanilang mga aso. Sina Ruby at Heidi. Inihiga niya ito sa sopa noong una, iniwan doon ng 1 o 2 araw. Nang patuloy na lumapit ang mga aso sa bangkay nito, inilipat niya ito sa chest freezer sa kanilang garden shed. Noong ika-22 o ika-23 ng Marso. Ang freezer ay hindi nakasaksak. Ginagamit niya ito para sa pag-imbak, hindi para sa refrigeration. Sinabi ni Richard na nagsimula siyang maghukay sa ilalim ng hagdan sa kanilang sala. Sinabi niyang nagtatrabaho siya na parang robot na naka-automatic. Ang paghuhukay ay tumagal mula liwanag
Hanggang dilim na nag-iwan ng lahat ng kanyang mga buko-buko. Na dumudugo nang matapos siya. Ang libingan ay hindi pangkaraniwang lalim para sa isang lihim na libing. 64 hanggang 84 sentimetro sa lalim na 2.1 talampakan sa mabuhanging lupa. Noong ika-26 ng Marso, 2017. Linggo ng araw ng mga ina, sinabi ni Richard na kinuha niya ang bangkay ni Tina mula sa freezer at inilibing ito. Nakabalot siya ng itim na plastik na ginamit nila bilang pantakip sa lupa sa mga car boot sale. Nakatihaya ang kanyang katawan at suot pa rin niya ang kanyang damit pang itaas sa ibabaw ng kanyang pajama. Ang sinturo ng damit pang itaas ay nakabalot sa kanya sa kakaibang posisyon sa kaliwang bahagi ng kanyang liig, sa ilalim ng kanyang kanang balikat at braso, sa ilalim ng kanyang katawan, pagkatapos ay itinali sa harap ng kanyang dibdib. Hindi ito isinuot sa mga loob ng damit pang itaas. Sinabi ni Richard na gusto niya itong ilibing ng may dignidad. Sinabi niya na bumili siya ng mga rosas, ngunit nakakita lamang siya ng mga tulip dahil araw ng mga ina. Itinapon niya ang mga bulaklak sa libingan. Hindi na natagpuan ang mga ito. Sinabi niya na inilagay niya ang singsing sa kasal ng babae sa bulsa ng kanyang bathrobe para malaman niya na ang kamay na pumatay sa kanya ay siya ring kamay na nagmamahal sa kanya. Hindi na natagpuan ang singsing. Pinuno niya ang libingan ng lupa, pagkatapos ay nagbuhos ng humigit kumulang 1 metro sa ibabaw ng 3 talampakan ng konkreto dito. Kalaunan ay nagtayo siya ng pulang pader na ladrilyo sa tabi ng hagdan at naglagay ng bagong plasterboard upang itago ang lugar. Nagsimula ang paglilitis kay Richard Satchwell noong huling bahagi ng Abril 2025 sa Central Criminal Court sa Dublin. Ang paglilitis ay tumagal ang 23 araw na may testimonya mula sa mahigit 50 saksi. Hindi umamin ng pagkakasala si Richard sa pagpatay. Inilarawan ng pinangunahang taga-usig na si Geraldine Small si Richard bilang isang arch manipulator na walang kahihiyang nagmamataas. Hanggang sa huli, ang ebidensyang forensic ay nakakakumbinsi. Si Margaret Bolster ay walang nakitang bali kahit saan sa kalasan ni Tina. Ang mabilis na paghahanap 4 na araw matapos mawala si Tina ay isang nakakapanghinang ebidensya ng kamalayan sa pagkakasala. Pinatunayan ng CCTV at datos ng lokasyon ng telepono na nagsinungaling si Richard tungkol sa kanyang mga galaw. Marahil ang pinakamalakas ay ang parada ng mga pagpapakita mismo ni Richard sa media. 14 na video clip na ipinakita sa hurado kung saan siya naluluhang umapela na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Iginiit na si Tina ay nasa labas pa rin. Kung saan ikinatuwiran ng konseho ng depensa na si Brendan Green na walang intensyon. Ginamit ni Richard ang kanyang karapatan na hindi tumestigo. Nagsimula ang hurado sa pagsasaalang-alang noong hapon ng Martes, ika-27 ng Mayo, 2025. Nag-usap sila ng may kabuang 9 na oras at 28 minuto. Pagkalipas ng 3 araw, bandang 12 oras 25 minuto ng Biyernes, bumalik sila na may dalang hatol. Nagkasala ng pagpatay, lubos na nagkakaisa. Hindi nagpakita ng emosyon si Richard. Sa likuran niya, umiyak ang pamilya ni Tina. Ipinataw ni Justice Paul Termott ang mandatoryong hatol para sa pagpatay habang buhay na pagkabilanggo sa labas ng sentral na hukuman kriminal. Pagkatapos ng hatol, nagsalita si Sarah Howard para sa pamilya. Si Tina ay isang mabait, mapagmahal at banayad na kaluluwa na nagmamahal sa kanyang mga hayop tulad ng pagmamahal nila sa kanya. At ganoon namin ang gusto naming maalala siya. Ngayon, bilang isang pamilya, sa wakas ay mayroon na tayong hustisya para kay Tina. Nang matuklasan ang mga labi ni Tina noong Oktubre 2023, mahigit 200 katao ang dumalo sa isang vigil sa Ukol
Marami ang nagdala ng kanilang mga aso bilang pagpupugay sa pagmamahal ni Tina sa mga hayop. Kalahati ng kanyang abo ay inilibing kasama ng kanyang kapatid na si Tom. Kalahati naman ay inilibing kasama ng kanyang minamahal na lola na si Florence. Ang kaso ay nagtagumpay dahil sa kanyang pagpupursige. Nang maupo si Superintendent Anne-Marie Tumi noong Agosto 2021, ang kanyang sistematikong muling pagsusuri sa bawat ebidensya ang siyang nagdala kay Tina pauwi. Si Tina ay nakapahinga na ngayon kasama ang kanyang kapatid na si Tom at ang kanyang minamahal na lola na si Florence. Siya ay inaalala kung ano talaga siya. Mabait, mahinahon, mapagmahal, may nakakahawang ngiti at may pagkahilig sa fashion at mga hayop. Nararapat sa kanya ang higit pa sa buhay na ikinakulong sa kanya ni Richard Satchwell. Tiyak na nararapat sa kanya ang higit pa sa kamatayang ibinigay nito sa kanya at sa libingan sa ilalim ng hagdan kung saan niya ito inilibing. Ngunit nararapat din sa kanya na maalala. At ngayon, dahil sa katapangan ng kanyang pamilya sa pagsasalita, siya ay magiging